Alam nyo ba na sobrang dami ang nagulat dahil sa bagong update na ito ni Meta? At isa na ang page namin dito. Biruin mo, malapit na namin ma-reach ang 60k minutes, pero dahil sa bagong update ni Meta nitong October 4 lamang, ay nakakalungkot isipin na hindi natatanggap ng bagong application itong si Meta pagdating sa mga stream ads. Ibig sabihin, pag hindi ka nabigyan ng invitation sa stream ads or halimbawa under review or pinupuno nyo pa lamang ang requirements para maka-apply kayo, ay mawawalan na po yan ng visa. Dahil nga dyan sa bagong update ni Meta na hindi na sila tatanggap ng bagong application para dito. Pero, huwag kayong mag-alala. Dahil hindi man kayo invited sa stream ads or hindi kayo na-approve, ay meron namang bagong tools na ipapalit yan si Meta, which is yung tinatawag na content monetization. Ano nga ba itong content monetization? Ang content monetization, ito yung unified monetization ni Meta na kung saan ay sama-sama na ang bonuses, stream ads, at ads on Reels. So basically, lalabas siya na 3-in-1 na. Halimbawa, ay hindi pa kayo na-invite sa tatlong kategorya ng monetization na yan. For example, ads on Reels pa lamang ang meron kayong imbitasyon, ngunit wala pa yung bonuses at stream ads. Pero, kapag kayo ay naka-receive na ng invitation sa content monetization, ay automatic ay invited na rin po kayo doon sa tatlong kategorya na yun. Ang gagawin nyo na lamang ay mag-upload na lang kayo para sa bonus, para sa ads on Reels, at para sa stream ads. At yun po ay kikita na lahat. At least, take note na ang content monetization ay via invitation lamang po. Kaya ang nakakalungkot at hindi pa rin sigurado na lahat ay magkakaroon ng imbitasyon dahil sa ngayon ay beta testing pa lamang po ito ayon sa update ni Meta. Pero meron na ring nai-invite ngayon at kumikita na dito sa content monetization na to. Paano nga ba ma-invite dito? Simple lang naman. Be active at sumunod lamang sa policy ni Meta. Siguro isa sa dahilan na patuloy na pag-upgrade ni Meta at kung bakit invite only lamang ay sa kadahilan ng napakarami sigurong lumalabag sa policy ni Meta. Especially na yung mga tinatawag na video grabber or mga kumukuha ng video ng iba at ginagawa po nilang content, which is nakakalusot naman po ito pagdating po sa stream ads. Ngunit kung hindi ho tayo susunod sa policy ni Meta, ay maaari po itong maging isang dahilan kung bakit hindi ho tayo makaka-receive ng imbitasyon galing po sa content monetization. Kaya ang ipapayo ko po sa inyo na siguraduhin po na sumunod tayo sa policy ni Meta at maging active lang kayo at nang sa ganon ay ma-invite kayo kagad.